Hello mga kamutmot, tayo ay nagbabalik ngayon sa ating channel. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-vlog sa ating kabisihan. So ngayon nga pala kamutmot, ang marami tayong gagawin dito sa ating baboy kasi meron tayong bagong anak. 3 araw na ang nakalilipas. Ito yung ating Dabsaik lines. So ito yung inahin natin na nahirapan panganganak. Hindi lang natin na i-vlog kamutmot, dapat magbablog tayo nun. Kaya lang, so naging busy tayo dun sa pagdukot dun sa ating mga biik na wala sa isip natin na i-video. Sayang naman. So ngayon tayo ay magpa-process ng ating biik. Una, magtuturok tayo ng iron sa ating mga biik. Pangalawa, gugupitan natin sila ng buntot. Pangatlo, i-air notch natin ang kanilang tenga. At tuturukan din natin sila ng Sustalin LA para naman dun sa sugat na makukuha nila sa pagtuturok natin. So, ang inahin natin ay tuturukan din natin ng vitamin B complex para bumalik ang kanyang gana sa pagkain. So mga kamutmot, ano ba yung dapat nating ihanda sa pagpaprocess ng ating biik? Meron tayo ditong karayom, gagamit tayo nitong 1 cc na karayom. Gagamitin natin ito sa iron at saka dun sa ating gagamitin na Sustalin LA. Andito naman yung ating 10 ml na gagamitin na hiringgilya at saka yung karayom natin para dun sa ating inahin para sa pagtuturok natin ng vitamins. So, meron tayo ditong panggupit ng buntot ng ating biik. So, mahalaga kamutmot, ito yung tamang gamit yung ginagamit natin. Ito yung gagamitin natin para maiwasan natin yung pagdurugo. Kasi kung gunting, naku, madugo yun, kamutmot. So, ito rin yung ating pang-ear notch, mga kamutmot, na gagamitin. So, bakit ba tayo nag-ear notch sa ating mga biik? So, ito ay marking or tanda sa ating mga biik kung kailan sila ipinanganak or ilan silang magkakapatid para just in case kamutmot mawala man or hindi man tayo makapaglista, alam natin yung DOB or date of birth ng ating mga biik. So ito ang ating iron na gagamitin, iron dextran. Yan. So meron na din itong vitamin B12. Ito naman yung ating Sustalin LA na gagamitin din. 0.3 lang ang gagamitin natin para sa ating mga biik. At para naman sa ating inahin, gagamit tayo ng vitamin B 1, 2, and 12. Ayan, plus the liver extract. Okay? At para naman sa pulbos na ating gagamitin ay Mistral, mga kamutmot ang ating gagamitin. So itong itsura niya. Yan, ginagamit natin kamutmot itong Mistral pang lagay din sa ating mga biik kung sobrang lamig para mabawasan ang kanilang lamig. So ganun din kapag nanganganak, pag nalinis na natin, pinupunasan natin dito. At saka kapag halimbawa nagkakasugat kamutmot ang ating mga biik, nilalagyan din natin ng Mistral. At yan nga ang gagamitin natin kapag tayo ay naggupit na ng buntot at ng tenga ng ating mga biik. So eto mga kamutmot yung ating katulong natin si Nicole. Ayan, malaki na, dati maliit, inay. Yan si inay. Tapos ito yung ating ipaprocess yung anak nitong ating Dabsaik. Kamutmot, magaling manganak yan kasi unang anak niyan ay 13 at pangalawang anak niyan ay 13 din na magkakatulad. Ayun. Pero kagaya ng sinabi ko, yung pangalawang anakan niya, siya ay nahirapan kasi meron 2 patay na sa loob. Naging dahilan yon para hindi humilab o hindi makalabas yung mga biik. Kaya ang ginawa natin ay nagdukot tayo ng biik. Yun nga lang hindi natin nakuhaan ng video. Sayang na sayang mga kamutmat. Tara na, simulan na nating i-process yung ating mga biik. Kulang mga kamutmot yung ipaprocess natin na yan. Meron tayong pampong isa dyan na maliit. Ito naman ang ating inahin. Ayan. Kunahin natin ang kanilang tenga. Since na na natin to na process na yung mga ngipin. Okay, so ito kamutmot. Ito ay hahatiin natin sa 2 quadrant, tapos hahatiin din natin ito dito. Sa ibabaw yung buwan, kung kailan siya pinanganak. Sa ilalim naman, yung petsa.
Sa kabila namang tenga, kamot-mot, ano, ang ilalagay natin dito ay kung ilan silang magkakapatid na buhay. Ano, yung buhay na lang, hindi na natin isasama yung namatay. Ano, okay, so sa ibabaw muna tayo. Ipinanganak to ay March. So, bali 3 yun. Mga kamot-mot nga pala, pag hinati natin to, bawat pitak ang pwede nating igupit ay dalawang gupit na ganito. At bawat gupit ay may kanya-kanyang bilang. Halimbawa, okay, March. Okay, halimbawa ito. Ito ang pinakailalim nito kamot-mot ay 1, tapos ay 3, tapos ay 9. 1, 3, 9. Happy sa dalawa, ito ay March, ay di ito ay 3. Kaya siya ay sa gitna. 3. January, February, March. Yun ay 3. So, dito yon 3. March, 3, 1. Ito lang. Tapos, ipinanganak to ay January. 1 pala. January pala pinanganak, 1 lang. So, ayun, dapat doon yan. Nagkamali tayo tuloy. Siya, isa lang. Okay lang yan. Ilan tayo pinanganak? January, ano? Ano bang petsa ngayon? 24. 24. Balik ng 3 araw. Nung linggo, anong petsa nung linggo? 21. 24, 23, 22, 21. Ayan, January 21 sila ipinanganak. Ayan. January 21 o January 20? 20? 20. Eh, ilang araw na? 21 nga. 21, January 21. Okay, January 21, bilang tayo. 9, dalawang 9 kasi 18. 9 plus 9, 18. Dalawa sa taas. 9, 1, 2, 18, 18, ay ilan yun? 21. 18, 19, 20, 21. Tapos 3 sa gitna. Yan, isa sa gitna. Kasi 3 yun. Di 21 na yun. Tapos ito sa kanila, kamot-mot, kung ilan sila magkakapatid ay 10. Kaya isang 9 sa taas at isang gupit sa baba. 9 plus 1. Again, kamot-mot. International marking yun. Kaya yun ang sinusunod natin. 9 dito sa taas, 3 sa gitna, 1 sa pinakababa. At bawat area, pwede tayong maggupit ng 2. Yan, tapos ng tenga niya. Okay, buntot naman. Sabit natin yung buntot. Dapat may tira tayo na ganito lang. Yan, mga 2 inches. Okay, tapos turok na tayo ng iron. Intramuscular, ibig sabihin sa muscle. Tapos yung 0.3, sustained LA. Bakit? Antibiotic to. Every time na nasusugatan, kailangan nating i-antibiotic.
ng process ng ating mga biik. Naturukan ng iron, naturukan din natin ng Sustalen LA kasi dun para sa mga sugat. Ano? 0.3 lang kasi maliliit pa man sila, magagaan. Tapos nalagyan din natin ng Mistral, ayun, kagaya ng ginagawa ni Inay. Kagaya ng ginagawa ni Inay, nilalagyan niya ng Mistral para maiwasan ang labis na pagdurugo. Ano? Yan, ampat ang pagdurugo. Ito yan, yung ginagamit natin na pulbos. Kaya nagkamot-mot na laman, bukod sa bilang natin kung ilan na, edi syempre, ito yung kanilang mga buntot. 10 ito, kamot-mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, kanina mga kamutmot, in-explain ko sa inyo, pinaliwanag ko sa inyo kung bakit pinuputulan natin ang tenga. So, ngayon naman, bakit naman natin ginugupitan ng buntot yung ating mga biik? Pwede namang hindi. So, ang purpose nito kamutmot ay hindi lang ito basta design, hindi lang para gumanda yung mga biik natin. Bagkos, ginugupitan natin ito ng buntot para maiwasan natin yung possible na cannibalism. Pag sinabi kamutmot cannibalism, may mga baboy kasi na habang sila lumalaki, kinakain nila yung buntot ng kanilang mga kapatid. At kapag ka nagsimula yan, na nakita nilang may nagdurugo, hindi na nila yun titigilan. Hawa-hawa na yun, magkakagano na din yung iba. Kaya hanggat biik pa, ay ginugupitan natin sila kamutmot ng ating, ng kanilang mga buntot. So ngayon naman, ay ito naman ang ituturok natin sa ating inahin, itong ating vitamin B complex, with liver extract. So, tuturok natin ito dito sa ating Damcyclines na ito, sa saw number 7, para siya ay maging magana ang kanyang pagkain lalo, bumalik sa sigla. So, syempre kamot-mot, nakaka-stress yung panganak niya, bukod sa siya inahirapan, nadukot natin yung ating mga biik sa loob. So, masakit yon, kaya naman tinurukan din natin siya ng vitamins ay ng Sustalen LA para naman maiwasan din ang infection. At sa ngayon naman parang wala namang infection na nangyayari. Sa 14 days turukan ulit natin siya ng antibiotic. Nang sa ganun makasigurado tayo na wala. Okay, so dito lang natin intramuscular din, kamutmot ang pagtuturok. Dito sa may laman, sa laman niya, dito natin siya ituturok. Ito naman ay sanay na naturukan. I-massage muna natin nang sa ganun hindi mabigla yung ating inahin. Pag na-i-massage na natin, ilubog natin ang karayom at iturok natin. Ayan. So, tapos, okay, tapos i-massage ulit natin ang ating pinagturukan. Ayan. Nang sa ganun ay hindi naman masyadong masaktan itong ating baboy. Ayan. So, ito ay si sound number 7. Damcyclines ito mga kamutmot. Okay, so magaling talaga itong mga anak at saka mabait sa kanyang anak. So, yan, kamutmot. Tapos na tayo sa ating pagpaprocess ng ating biik at the same time ng ating inahin. So, ngayon naman ay itutur ko kayo sa aking kaunting mga baboy. So, nakakatuwa lang kamutmot itong ating mga biik na ito. Kahit sila ay 13 noon, may 3 patay, wala akong nakita na maliit. Lahat sila ay pare-parehas ang size. So, yan. May isa doon, kaya lang hindi naman niya yung anak. Yun ay ampon. Ayan, yung nasa gitna na yan. Kasi di ba may namatay tayong inahin. Yung F1 natin namatay kasi nga sa pag-anak. Nabutas ng maaga yung kanyang matres. Naging dahilan para pumasok yung mga biik sa kanyang mga bituka dun sa kanyang tiyan mismo. Meron palang ganun kamutmot na nabubutas ng mas maaga yung mga biik. Yung matres. Iri kasi siya ng iri walang nalabas. So late na nang madukot natin. Tapos nung dinudukot naman natin kamutmot ay sobrang napaka-layo. Hindi natin maabot. So ayan pansin nyo kamutmot ayan. Ang lalaki ng ating mga biik. So yan, diba? Ayun, may isa pa doon na sumuot. So ayusin nila yan bukas yung kanilang tulugan. Okay? So ito yung kasunod nating mag-aanak. Yan yung ating F1. Susundan din ito. Halos magkatulad yan. Yung kapatid nitong ating damsaik. Ang laki din ng tiyan. Ang ginamit natin dyan, yung ating barako doon, si Wok-Wok. Mamaya makikita nyo, yung ating black durok doon. Ayan. Tapos, itong mga to, ito, buntis rin yan. Kaya lang kamutmot, yan, ay lumalaki lang ang tiyan, yan, yung saw na yan, lumalaki lang ang tiyan kapag 10 days kapag malapit na siyang mag-anak. Yan, ganun na yung katangian ng inahin. Tapos ang anak niyan, kalimitan mga 9, 10, mga ganun lang. Okay, so ito namang brown na to for disposal na to, kukuhain ko sa isang araw. Kasi isang beses lang siya nag-anak, tapos nagluno nung pangalawa, hindi na gumaling ang kanyang infection.
Okay, so ito naman, buntis na rin. Nasumpitan na din yan. Nababhan na din pala. Ito din, ganun din. Okay, nababhan na din. Ayan, so ito din. Ito yung 5 days pa lang. Nagpabarako na. Kasi nga meron tayong barako dito. Amoy na amoy niya. Ano? So, yan ang ating mga baboy. 10 yan, 10. Pero mababawasan. At ito naman yung ating puro. Meron siyang mga black kasi may kinakagat ng lamok. Kaya yan. Yan. Ha? Tapos, ari yung ating, yung anak yung natira nung namatay natin. Ang ginagawa namin dyan, kamutmot, pinapadede lang. Pinapadede lang namin. Pinapadede lang yun dyan. Oh, di ba? Ayan, pakatakaw. So, bali 3 sila. Yung maliit doon, inihabili na namin doon. Tapos, ayun, yung kapatid. Andun yung kapatid doon sa O, di ba? O, kamutmot, maganda din yung katawan nila. Kahit halimbawa wala silang nanay, maganda din ang katawan. Andito naman yung isa. Dito natin inilagay sa kalapit nila. Diba? Yan. So, yan kamutmot ang bumubuo sa ating simpleng babuyan. Sila ang ating mga kukuhaan ng extra sideline. Ayan, kamutmot. Ito ang ating si Wok Wok, ang ating black durok. Yan, ang ating itim na bulugan. Hindi yan mga kamutmot native hindi. Yan ay black durok. So, nabuo yan sa pamamagitan nitong brown na ito at saka yung in-order natin na similyang kulay itim. Yan. So, pansinin nyo kamutmot, ang lapad na niya. Kaya lang madilim. Yung makita kasi black din siya. Okay. So, yun na kamutmot. At dito na natin tatapusin ang ating vlog. So, meron pa rin tayong mga beef dito. Kaya lang ito ay kukuhain na sa isang araw. Sa Saturday, kukuhain na yan. Ang lalaki na. Diba? Lalaki na nila.